Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Ito yung storya ni Gideon. So popular yan guys, kung baka napanood nyo na rin yan, meron din palabas na 300. So ang topic natin ngayon na kung paano sinamahan ng Diyos itong si Gideon. So ayon sa Hukom, chapter 6 verse 12, nagpakita kay Gideon ang anghel ng Panginoon at sinabi, ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasayo. So yun guys, napakalinaw ng mensahe. So, yung pinadala ng ating Panginoon, yung anghel niya, para sabihin kay Gideon na, o ikaw, sumasayo ang Panginoon, meron kang magandang misyon na gagawin na inutos ng Panginoon. So, kung titignan natin itong si Gideon, isang ordinaryong tao lang naman. Hindi naman sa magiting na sundalo, hindi naman sa malakas. Kumbaga sa lahi nila, sila yung pinakahamak, o maliit lang na pamilya. Kumbaga, hindi mo maasahan when it comes sa pakikipaggera sa mga kalaban nila. So, yun guys. Sino kaya sa inyo na sa tingin mo, pag may pinagawa ang Diyos at alam mong mahina ka, hindi ka naman sikat, hindi ka naman malakas, pero napakalaking responsibilidad ang ibibigay sa'yo, ipapagawa sa iyo ng Diyos. Siyempre, minsan parang mapapa-atras ka, mapapaisip ka, kaya ko kaya to? Pero kung maniniwala ka, magtitiwala sa Diyos, ay kakayanin mo. So, yan guys, sabi kasi ng Diyos, humayo ka, sabi niya, para iligtas ang buong Israel. Kasi nung time na yun guys, ginigera sila ng mga kalaban nila. Na parang sa panahon niya yun, di ba, ginigera yung Israel ng mga Hamas terrorists. Ang mga kalaban nila dyan ay mga Midianites. So, dumating na nga yung araw na makipaggera na itong si Gideon at ang buong Israel sa kanilang mga kalaban. So, ang bilang ng mga kalaban guys, nasa 135,000 na sundalo. Napakalaki, di ba? Napakaraming hukbo nito, kung tutuusin mo. At ang masaklap nito, ang mga sundalo ng Israel, 32,000 lang. Ang layo dun sa bilang, di ba? Kumbaga, ang isang tao, ang kalaban mo, 4 na katao. Ganun karami yung kalaban. Pero sabi ni Lord, hindi, medyo madami pa kayo. Baka sabihin nyo, yung lakas nyo lang, ginamit nyo, hindi nyo na ako kinailangan. Kaya natalo nyo yung kalaban. So, sabi ni Lord, inutusan ulit si Gideon, sabihin mo sa mga kasama mo, yung mga takot o natatakot na lumaban sa 135,000 na to nakalaban ay umuwi na. Siyempre napaisip yung mga ibang sundalo ba, dami pa lang ito, 135,000 sugado, talo tayong lahat dito, patay tayong lahat. Kasi kung sa bilang lang pag-usapan, sobrang layo. Pero ganun pa man, nilutos nga ng Panginoon na umuwi na yung mga natatakot. So, umuwi na guys, yung mga natatakot. So, ang natira ngayon guys, umuwi ang 22,000, ang natira sa kanila ay 10,000 na lang. So, kung tutuisin, nabawasan pa sila, lalong lumaki yung bilang ng kalaban kung isa laban. So, ibig sabihin nito, ang ratio nito, isa laban sa 13 na katao. Isang sundalo laban sa 13 na katao, di ba? Kahit siguro court na lang ang pinagtatalunan nyo dito, di ba? Hindi mo tatalunin yung 13 na katao laban sa isa. Pero sabi ni Lord, marami pa rin kayo. Kailangan pa rin kayong magbawas dahil nga baka magmalaki lang kayo. Sabihin nyo, yung lakas nyo ginamit nyo, kaya nanalo kayo, tinalo nyo yung mga kalaban. Sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon sa ilog, sa batis. Iinom kayo sa pamamagitan ng kamay. Pero yung luluhod na iinom, pauwiin mo na rin, sabi ng Panginoong Yesus. So, yun na nga, nung time na yon, yung lahat ng uminom sa kamay, natira. At yung lumuhod na uminom, pinauwi na rin. So, nangyayari guys,
Mula sa 10,000 na natira, naging 300 na lang na sundalo. So yun guys, so ibig sabihin nito, mas lumaki yung kalaban. Ibig sabihin, sa isang sundalo, ang kalaban mo 450 na sundalo. Paano mo yung lalabanan, di ba? Siguro sa ganung pagkakataon, kung ikaw yun guys, siguro panghinaan ka ng loob. Kahit may baril ka siguro, maubusan ka ng bala, hindi mo mapapatay yung 450 na katao. So medyo sobrang dehado na at talaga magdadalawang isip ka. Pero kapag inisip mo na labanan ay talagang matatalo ka kasi nga sa dami nila. Pero pero yun na nga nung nangyari na ngayon, ang 300 lumaban sa 135,000 pero nanalo sila. Hindi naman sila humawak ng sandata. Humawak lang sila ng trompeta. So, nung pinatugtog nila yung trompeta, yung mga mismong kalaban nila, sila lang mismo ang nag-aaway. So, parang ginulo sila ng Diyos at kung ano-ano siguro narinig nila. Kaya sila lang din ang nagpatayan. So, sumatotal, the end of the day, talo sila guys. Yung mga kalaban nila at panalo ang mga Israelita. So, yun. Dahil hindi sa kanilang kalakasan dahil sinamahan sila ng Diyos. Naniwala sila na tutulungan sila ng Diyos. So, nanalo ang mga sundalo ng Israel sa pamamagitan ng leader na si Gideon. So, yun na nga guys. Siguro kung iisipin mo lang sa buhay natin, paano natin ito ma-apply, iisipin mo na kung gagawa ka lang ng kaya mo, sariling diskarte na Lord, kaya ko to. Graduate ako sa magandang school, kaya ko ang buhay ko, kahit diyan ka na lang Lord, kaya ko lahat ng problema na to. Hindi ka na kailangan. So yung lakas ko, diskarte ko, ako nang bahala. Without you Lord, kaya ko na to. So parang ganun mangyayari. Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, kahit gaano pa kataas ang pinag-aralan mo, kahit gaano ka kalakas ang katawan mo, di ba? Pag dinapuhan ka ng problema, kahit nag-gym ka, malakas yung katawan mo, pag nagkasakit ka, panghihinaan ka rin. Ganun din sa mga bigat na problema. Kahit malakas ka, kung ang problema mo ay talagang sunod-sunod at mabibigat, ay siguradong susuko at panghinaan ka ng loob. So, ngalaga ko guys. Yan ang aral ngayon sa atin guys na sana yung sumasa atin ng Panginoon na siyang tutulong sa atin. Ano man bagay yan, lakas, emotional, financial. So, kahit ano ba yan, kahit sabihin mo na sa gobyerno, malakas ka, marami kang kapit, kaya mo lahat ng transaksyon, makipag-deal, hindi na kailangan si Lord, nagkakamali ka. Sa anumang bagay, kailangan natin si Lord. At magtiwala lang tayo, maniwala. Kagaya ng nangyari kay Gideon, na sa tingin niya mahina siya dahil hindi naman talaga sa magiting na sundalo, pero nagtiwala lang sa Diyos at naniwala sa sinabi ng anghel at yun ang nagpanalo sa kanila sa kanyang tiwala sa Diyos. Kaya yung kahinahan, kung anong kahinahan ng tao, yun ang kalakasan ng Diyos. Mahina si Gideon pero malakas ang Diyos, kaya nanalo sila. So tayo po magdasal. Lord, maraming salamat po sa paalalang ito na hindi kaya ng sarili naming kakayahan, lakas, diskarte, talino, o anumang hawak namin sa buhay o kapangyarihan nun. Na kung wala kayo, wala rin kami. Na ikaw na rin magsabi ng ang aming kahinahan sa oras ng matinding pagsubok ay yung kalakasan. Tulungan niyo po kami laging malakas, Lord. At sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, may cancer na stage 4 na, bedridden na, hindi na makatayo, ilang taon na nasa kama, nasa ospital, at sa relasyong nasira na at sa pinansyal. So samahan mo ko sa napakasimpleng dasal. Pero kung maniniwala ka, magtitiwala ka, manampalataya sa Diyos, kagaya ni Gideon na mahina ka ngayon dahil sa nararanasan mong sakit sa iyong katawan, hindi ka makatayo, o sa pinansyal na kulang ka, at sa relasyong na nawasak na, sabayan mo ko. Lord, i-bless mo ang kapatid namin nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman, may cancer na stage 4, Lord, bedridden na,
At kung ano pa mga sakit na dumapo sa kanyang katawan, Lord, ihunat niyo po, Lord, ng iyong mapagpalang kamay at mapagpagaling na kamay. Ipuhin niyo po ang bawat parte ng katawan kung saan sa masakit, Lord. Pagalingin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo yung mga kapatid namin. Walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng ulam, ng bigas, ng pamasahin ng mga bata, pambaon, pambili ng gamot, pambayad sa bahay, upa, at kung ano pa, Lord. I-bless niyo po ng mapagpalang kamay yung ang aming mga hanap buhay para may provide namin ng pangailangan namin. Ganun din po sa mga relasyon nasira na, Lord, nagkawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigis-bigisin niyo po muli, Lord, ang kanilang pamilya at ibalik ang dating pagsasamahan. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Spirit Santo. Thank you very much po.